Praise the Lord. Hallelujah. Praise God that narito ako muli para po magbigay ng understanding about salvation. Amen. Kaya ang pamagat ko po is, why do we need to be born again? Bakit kailangan tayong maipanganak na muli? And baptism is essential. Hallelujah. And this is very important matter for all of us. This lies of our salvation, of our soul. Dahil kung mahal mo ang kaluluwa mo, amen, praise God, susundin mo ang utos ng Diyos na tayo'y may panganak na muli. Kaya pag ang tao ay pinanganak na isang beses lamang, 2 beses siyang mamamatay. Physical and spiritual. Pero pag ikaw ay pinanganak ng 2 beses, amen, 1 beses ka lang mamamatay. Physical. Hindi ka na mapupunta doon sa hell. Amen. Dahil yan yung pangako ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng baptism in the name of Jesus Christ. Yan yung sinasabi sa Acts 2:38. Amen. Meron pong 3 factors why we need to be born again. Born again is essential for our salvation because we are all born sinners. Lahat tayo ay pinanganak na makasalanan mula pa nung tayo nasa tiyan pa lang ng ating ina. Kaya pag dumating na yung 7 years old, 8 years old, doon na mag-a-activate yung kasalanan na napunta sa atin. Sapagkat galing tayo kay Eva at Adan. Ito ay pinapaliwanag ko para po maunawaan natin yung kalagayan natin. Amen. Na hindi lamang po ginhawa, hindi lamang po kagalakan, kaligayahan sa mundong ito, sa piling ng ating mga mahal sa buhay, kundi lahat ng ito ay temporal lamang. Lahat ng pagtitiis natin sa ating mga mahal sa buhay, hallelujah, ang dulo po nito ay kamatayan lang, mga kapatid ko, kaibigan. Pero ang pangako ng Diyos, amen. Kaya sabi ko kanina, pag 2 beses kang pinanganak, amen, ikaw ay isang beses ka lang mamamatay. Mamamatay tayo physically. Kasi galing tayo sa alabok, tayo ay babalik muli sa alabok. Yan po ang sabi ng Bible. Amen. Kaya po, it's very important, mga kapatid ko. Kasi sabi sa Psalms 51:5, no? Amen. Ako hinulma na sa kasamaan mula pa sa tiyan akin. Ayan po yung sabi ng Psalms 51:5. Kaya wala pong praise God, wala pong matuwid. Lahat ay makasalanan. Pinanganak tayong lahat makasalanan. Wala pong exemption dito. Amen. Sabihin, pag sinabing lahat ng tao sa mundo, lahat tayo ay pinanganak na sinner. Because we came from Adam and Eve. Amen. At yan ang dahilan na yung baptism ay, pag ito ay naganap sa atin, tayo ay nabaptize sa pangalan ni Jesus para sa kapanan ng ating kasalanan, at natanggap natin yung bautismo sa banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah! Tatanggalin tayo ng Panginoon doon sa dati nating kalagayan na lahat ng tao sa mundo, sila ay papuntang hell, papuntang impyerno pag binawian sila ng buhay. Yan po ang sabi ng Bible, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Amen. But the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Amen. So yung for the wages of sin is death, ito yung part ni Satan. Amen. So lahat ng bawian ng buhay at hindi tumanggap kay Jesus Christ sa bautismo sa kanyang pangalan, amen, yung kasalanan na ito ang magdadala sa kanila sa impyerno. Amen. Yan po ang sinasabi ng Bible, Romans 6:23. Pero may pag-asa pa tayo, sabi ng Bible sa Romans 6:23. Ngunit ang kaloob ng Diyos
o regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Amen. Praise God. Imagine, meron pa pala tayong pag-asa. Praise God. Kaya, kung susunod lang tayo sa utos sa sinasabi ng Bible na kailangan tayong maipanganak na muli for the second time. Dahil ang sabi ng John 3:6, ang pinanganak sa laman ay laman nga. Ang pinanganak sa Espiritu, Espiritu nga. God needs, hallelujah, our spiritual birth. Yung pinanganak sa Espiritu, ito yung gusto mangyari ng Diyos sa tao. Kaya kailangan tayong maipanganak na muli sa tubig at Espiritu. Amen. Dahil yung born of water, amen, ito yung magre-remit sa ating kasalanan, yung napunta sa atin na simple nature ni Adam. Pero meron tayong naman ng isang bagay, yung kamatayang spiritual, yun ang minana natin. Amen. Praise God. Kaya ang tao, lahat ng tao ngayon, patay ang kanilang mga spiritual. Amen. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan? Amen. Praise God. Sa mata ng Diyos, patay tayong lahat sa harap ng Diyos. Yan ang ibig kong sabihin. Kaya kailangan nating maipanganak na muli para tayo muling mabuhay. 2 Corinthians 5:17, the old is gone, the new has come. Yan po ang ibig sabihin ng Bible, mga kapatid kaibigan. Amen. So yung ating spiritual is dead in the eyes of God. Amen. Kaya kahit anong prayer mo, kahit anong panalangin mo, amen, gumawa ka man ng kabutihan, gumawa ka man ng tumulong ka man sa mga mahirap, sa mga kapuspalad, hindi ka pa rin karapat-dapat sa Diyos dahil yung ating kasalanan ang nagiging hadlang. Kaya pag nagpe-pray tayo, merong nakaharang na wall. Yun yung wall of sin, kasalanan. Kailangan mag-iba yun sa pamamagitan ng bautismo, sa pamamagitan ng repentance, water baptism, and Holy Ghost baptism. Amen. At yung pangatlo, mga kapatid, hallelujah, yung ating pangalan ay nakasulat na doon sa Book of Life na hawak-hawak ng ating Panginoong Hesus doon sa heaven. Imagine that, mga kapatid, yan po yung tatlong bagay na yung blessing na pangako ng Diyos sa atin. Amen. Ano pa? And we will become the child of God. Children of God tayo pag anak ka na ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya mahalaga po ang pagtanggap sa pamamagitan ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kasi ito yung magliligtas sa atin papuntang impyerno. At ito rin ang bubuhay sa ating spiritual life. At ito rin ang maghahatid sa atin on the rapture day. Tayo yung bride of Jesus Christ. Hallelujah. Tayo yung saints of God. Amen. Praise God. Kasi, hallelujah, bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Dahil time will come, there will be a great tribulation. Amen. Doon sa mga maiiwan on the rapture day. Dahil hindi lahat ng Christians ay, hallelujah, makakasama sa rapture day. Praise God, yung mga bride of Christ lang, yung mga bautismado sa tubig at spirito at nagsalita ng iba't ibang wika at namuhay ng may kabanalan, sila lamang po ang makakasama on the rapture day. Hallelujah. At kilala ng Diyos kung sino ang merong mga selyo sa kanilang katawan. Amen. Yun po yung sa Ephesians 1:13, the seal of promise of God, yung Holy Ghost. Amen. Kaya yung Holy Ghost ay napakahalaga po sa buhay ng tao. Kasi yan po ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin na hallelujah, kahit ang gawa ng devil hindi makakapanig yan. Matthew 16:18, sabi doon, mga kapatid, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. Amen. Praise God. Kaya yung great tribulation na yan, after the rapture, amen. Praise God. Yung reign of Antichrist shall reign. Kasi wala na ang Holy Ghost at makakapag-penetrate na, makakilos na ang kaaway, ang devil.
Praise God. Hallelujah. Sa lahat ng tao, yung mga maiiwan. Amen. Praise God. Sa mga tumanggap sa pangalan ng Panginoong Diyos, nakatanggap ng Holy Ghost, sila po ay na-rapture na. Kaya yung maiiwan dito sa lupa, sorry to say, aabutan tayo ng Antichrist. Amen. At sa panahong yon, magkakaroon po ng one world government, one world religion, one world currency. Amen. Magkakaroon ng, hallelujah, ng isang gobyerno at ang leader ay walang iba kundi si Antichrist. Praise God, siya rin ang magiging leader sa religion at magkakaroon ng one world currency, isang currency lang. Amen. Diba marami ngayon iba't ibang currency, iba't ibang bansa. Ngayon mangyayari, panahon yun, isa lang ang gagamitin. At ang mabigat, magkakaroon na po ng cashless society. Bali, wala na po ang salapi ng tao. Hindi na niya to magagamit. Hindi na niya to kayang gamitin para bumili ng mga bagay. Hindi na rin siya makakapag-abroad dahil wala nang saysay ang salapi. Amen. Makakabili ka lamang sa mga supermarket, sa mga tindahan, makaka-abroad ka lamang kung meron kang tatak ng Antichrist sa iyong kamay at sa iyong noo. Amen. Yan po yung 666. Amen. Kung ito ay nabalitaan nyo na, yung 666. Amen. Para maintindihan nyo yung 666. Hallelujah. Yan po yung, amen. Praise the Lord. Ito po yung 666. Yung nakikita nyo yung barcode sa top, sa kaliwa ko. Yan yung 666. Yung tatlong dulo na mahaba, yan yung the number 666. Amen. Lahat po ng merong ganitong mga brand na mga items ay meron silang merong kumukuha sila ng porsyento sa bawat ibebenta ng hallelujah ng mga praise God, ng mga merchandiser, yung nagbebenta ng mga pagkain. Amen. Praise God. Kaya, hallelujah. Praise God. Kaya sabi ko sa inyo kanina, after the rapture, hallelujah, dito na ngayon makakakilos ang Antichrist. Dito na siya ngayon makakapag-operate kasi wala na ang Holy Ghost. Umalis na ang Holy Ghost. Kasama na yung mga bride niya doon sa langit. Amen. Kaya yung maiiwan, ito po yung sabi nga ng Bible, yung pangyayaring ito ay hindi pa natin nararanasan sa hallelujah sa ating mga buhay. Mula noon hanggang ngayon at mararanasan natin kung ano ang hirap pagdating ng Antichrist. Kaya ito po ay sinasabi ko sa inyo ito dahil mahalaga po na kailangan tayong maipanganak ng muli. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung magpapabaptize ka, hanapin mo yung nagtuturo ng katotohanan. Yung nagbabaptize sa pangalan ng ni Jesucristo para sa kapatawaran ng kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob na na banal na espiritu. Ito yung Acts 2:38. Hallelujah. Kasi may mga nagbabaptize na sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Hindi po yan ang makakapagligtas sa atin, kundi yung sa pangalan ni Jesucristo, yung nakalagay po sa Acts 2:38. Kasi yung Father, Son, Holy Spirit, ito yung Matthew 28:19. Ito yung utos pa lamang ni Jesus Christ. Amen. Utos pa lamang to, pero ang ibang Christian, hallelujah, sinusunod ito. Amen. Dahil si Jesus daw ang nagsalita dito, ang nag-utos dito. Yes, totoo. We need to obey the word of Jesus because, hallelujah, ito ay utos pa lamang ni Jesus. Kaya naunawaan ng mga alagad, hallelujah, kaya hindi nila sinunod ang utos. Kaya wala tayong makikita, mga kapatid, kaibigan, sa Bible na nagbaptize ang mga alagad ng Father, Son, Holy Spirit. Ang makikita natin is the name of Jesus Christ, the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Yan po ang makikita natin sa Bible. Wala tayong makikita
na nagbaptize ang mga alagad ng Father, Son, Holy Spirit dahil ang Father, Son, Holy Spirit, ito yung three manifestation of Jesus Christ, hallelujah, in earth. Amen. Jesus Christ is the Father in creation. Jesus Christ is the Son in the redemption. Jesus Christ is the Holy Ghost in regeneration. Amen. Yan po ang katotohanan. John 8:32 na magpapalaya sa atin. Amen. Says God. Lahat ng ang yung Father, Son, Holy Spirit, ito ay theologians lamang. At hindi ito, wala po ito sa Bible. Everything written in the Bible, we must obey because the Bible is the Word of God. Hallelujah. It is the breath of God. At ang author nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. 1 John 5:20. Hallelujah. He is the true God and eternal life. Hallelujah. Maraming salamat sa inyong lahat. Nawa, maunawaan nyo ito para din sa inyong kaligtasan. Hallelujah. Hindi ko kayo pinipilit. Tanggapin ito, pero kung ano yung sinabi ko, basahin nyo sa Bible at makikita nyo na totoo yung sinasabi ko. Amen. Hindi ako nagbabase sa sarili kong kataninuhan, kundi based on the Bible. Ito ay ini-input ko lang sa inyo, ini-expound ko lang sa inyo. Hallelujah, na mababaw. Amen. To God be all the glory. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos. In the name of Jesus Christ, our God we pray. Amen.